Oh, ang laki. Parang hirap siya huminga. Isang magandang araw mga boss amo. Nakakita na ba kayo na namamagandila ng isang aso? Ayun oh, laki oh. Ito ang nangyari kay Antonio, ang aking 6 months old na alabay. Kakaiba to ah. Hanggang dito siya. Kaya kanina parang matamlay, magana. Malalaman ninyo ang full story maya-maya lang. Alam nyo ba yung kasabihan na when it rains, it pours? Ganun na nangyari sa akin ngayong linggo na to. Dahil hindi lamang si Antonio, pati si Mayumi ay nagkaproblema. Sunod-sunod na pagsuka ng kulay puti na laway ang nangyari kay Mayumi. At hindi lang yon, siya rin ay nanamlay. Akala ko ay tapos na, ngunit kinagabihan, si Bell naman ang aking Doberman, ang aking naging problema. Hi pa rin eh. Hindi ka pa rin mabasa eh. Right, hi. Dahil may lagnat ka, nandanin kita, emergency. Let's go. At ito namang si Abo ay hindi papahuli. Inoobserbahan namin ang bukol sa kanyang dibdib. Pero syempre, sa sobrang dami kong aso, kailangan mag-prioritize. Kailangan unahin yung may pinakamalalang sakit. Yun mga boss amo, ang pag-aaso po ay hindi laging hugs and kisses. Meron at meron po talagang mangyayaring mga ganitong problema. At ang pinakamahirap sa lahat ay yung problema ay kung minsan at madalas natataon sa mga araw na aalis ka. Bago po natin puntahan yung mga problemang nasabi ko ay shoutout muna sa mga puno ko. Ngayon ko na-appreciate ang inyong halaga dahil sa tag-init na. Kayo ay nagbibigay ng linong sa aking mga aso at sa aking buong pamilya. Dahil nga tayo ay galing sa bakasyon ay nung nakita ako ni Pangarap ay tuwang-tuwa siya sa akin. Wala na yatang sasaya sa buhay aso, kundi yung salubungin ka ng aso mo ng masayang masaya. Ikaw lang yata ang nakamiss sa akin ah. At syempre, dapat may asaran muna Ang with bilis, Kuya Taho. Kilala mo to, kuya? Ha? Pata mo, di ba? Inaamoy ka lang? Katulad nyo rin ba ako na kapag nagbabakasyon ay hindi ko maalis na isipin ng mga aso ko? 80% of the time, sila ang naiisip ko. Yung mga isip na ayos na kaya yung aso ko may sakit? Kumain na ba sila? Wala ba nag-away? Yung mga ganyan. Kaya naman, pagdating ko sa farm, pinuntahan ko agad sila at chinek ko isa-isa. Chinek ko kung ang ilong ba nila ay moist, ang mata ba nila ay hindi dry, ang lakad ba nila ay tama, ang energy ba nila ay masigla. Ganyan nga konti lang para di nila nilalaro. Nakakamiss itong kulitan namin ni India, Arabia at Orange. Sila lagi ang bumabati sa akin pag nasa gazebo na ako. At makikita nyo sa harapan ko ang aking not so powerful pack na nag-e-enjoy sa aking 3 banyerang tubig. Magtatakbuhan lang sila kung meron silang nakitang tao. Sa meron, sa wala. Di ba may ganun? Oh, dalawa. Oh, go! Gi! 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 Talo. Talo sila kay Pangarap. At na-miss din magpaligsahan nila Hiraya, Mayumi at Pangarap sa harapan ko. Ito. Yan, dyan ka. Dahil si Pangarap ay maliit lang, hindi niya abot ang tubig sa banyera. Kaya ang ginawa ko, itinagilid ko ito. Marami akong nare-receive na message about sa mga aso na hindi kumakain. May mga nagme-message din about home remedy ng isang sakit. Meron din naman mga dog lovers na ipapaampun na daw ang aso sa akin kasi may sakit at hindi daw nila kayang ipagamot. Kaya naman ako ay napa-shoot out mga amo. Ang sinabi ko, shoot out sa mga dog lovers na walang pang pavet. Pero, sa totoo lang mga amo, kung kilala nyo talaga ang aso nyo at alam nyo ang kanyang kakayahan at alam nyo ang kanyang lakas, hindi naman laging vet ang sagot sa mga problema nyo. Ang lagi kong sinasabi ay ilakad nyo ang aso nyo, hayaan nyo silang mag-explore, hayaan nyo silang maging masaya kasama ang nature. Sabi nga ng vet na kaibigan ko, kung sino pa daw yung may mga aso na nandun sa pinakamataas na part ng condominium na hindi lumalabas simula ng pagkabata, ay siya pa ang napaparvo. Sino pa yung nakasintetic medicine sa anti-tick and fleas at hindi nagwo-walk at laging nasa loob ng bahay, ay siya pa ang nabablad parasite. Kung sino pa yung naka-aircon, ay siya pa ang na-heat stroke. Kung sino pa yung laging may check-up sa vet, ay siya pa ang namamatay. Napaka-ayornic.
di ba? Kung minsan kasi ay nakakalimutan natin mga tao na ang aso ay hindi tao. Na tuwing gagawin nating tao ang buhay nila ay mas lalo silang nai-stress dito. Mas maganda ang buhay ng aso kung bibigyan natin sila ng Come on, buhay Belle. ng aso. Ay, oy, okay na. Si Belle, binigyan ko lang siya ng oras na makapagpahinga. 38.3. At nung mag-aalas 12 na ng gabi ay umokay din naman siya. Hindi ko na siya dinala sa vet clinic. Si Mayumi naman ay nakakain lang ng cactus. At makikita nyo sa video na nakikipaglaro na siya kay Hiraya at Pangarap. Si Antonio naman ay kinagat ng langgam na ganito kalaki. Ayos na. Alright. Yo, normal na ulit. Ano, sigla ka na? Huh?